lalo na po sa ating servant leader, Brother Mike C. Pilarde, at kay Kong Michael. Sa oras na ito mga kapatid ay nais ko pong mag-share sa inyo tungkol sa dalawang bagay na nawala sa buhay ko. 2003, ako po ay nagkaroon ng asawa. Siya po ay choir sa amin sa Bicol, sa probinsya po ng Albay. Sa madaling salita, umabot kami ng 1 taon. At sa pagkakataong yun, ay hindi ko po namalayan na isang araw po ay nagpaalam sa akin ang dati kong asawa na siya po ay papasok sa isang trabaho. At pagkatapos noon, simula noon ay hindi na po siya bumalik at hindi na po siya nagpakita. Nung hindi na po siya bumalik at nagpakita sa akin, hinanap ko siya sa loob ng 10 taon, mga kapatid ko. Ngayon, na-discover ko, after 10 years, uso na po nga ng social media, na-discover ko sa isang Facebook, yung kanyang profile name, na kung saan ay hindi na po niya ginamit yung aking apelyido. Ang ginamit po niya ay iba na pong lalaki. Sa madaling salita, nung madiscover ko yon, hindi ko na po siya hinanap. Kumbaga, sabi nga sa Bicol, kung sa ka masaya, suportanta ka. Yun na po, hindi ko na po siya hinanap kasi pinaubaya ko na sa Panginoon na maging masaya siya sa ibang lalaking nakasama niya. Kaya noon, sobrang stress, sobrang lungkot, at talagang ako ay nabigo. Nung time na yon, 2013, sabi ng aming head sa Bicol, Brother Noe, pinapapuntang lahat ng mga preacher sa Maynila para mag-aral. Sa bagay, tama din naman para mawala yung lungkot, mawala yung pagiging stress ko. Dahil ako po ay iniwan ng dati kong asawa. Nung pagdating ko naman dito, 2013, kung hindi ako nagkakamali, Super Typhoon Yolanda, nawalan din ako ng bahay. Nawalan ng asawa, nawalan pa ng bahay. Totally was out yung bahay ko. Ang natira na lang po, yung trono ng CR. So pagdating ko dito, sabi ng mga kapatid ko, paano yan, wala ka ng bahay, wala ka na ring asawa. Ang sagot ko sa mga kapatid ko, ibabalik ng Diyos sa akin yan. Ngayon, nung time na ako'y nandito, adapt ako ng Batangas sa loob ng 8 yata o 7 years kung di ako nagkakamali. Nung ako'y nasa Batangas pa, hindi ko in-expect na ako ay i-assign sa Mindoro sa loob ng 1 taon. After ng Mindoro, anniversary dito, balikan po yung mga naka-assign sa mga probinsya. Pagdating ko dito sa Ampel, sabi ng kapatid ko, Noe, sabi mo sa amin, ibabalik yung nawalang 2 bagay sa iyo. Sabi ko, bakit? Pinagpala ka, meron kang bahay dito, house and lot, may nagpapabigay sa iyo. Sa madaling salita, yung bahay ko na nawas out, pinalitan nila sa Day. Dito po sa Maynila, sa Caloocan, house and lot, konkreto pa. Pagkatapos noon, na pinagpala ko ng bahay at lupa, hindi ko rin ini-expect na sa edad kong ito ay meron pa pong magkakagusto sa akin. Siya din po ay choir, mga kapatid. Sabi ko, may asawa ako, bagamat di na nagpakita, bagamat may pamilya na, humingi ako ng advice kay Bishop kung anong pwede kong gawin. Sabi ni Bishop, ilang taon na ba kayo di nakikita? Sabi ko, Bishop, matagal na po. Actually, may sariling pamilya na rin. Sabi ni Bishop sa akin, ipawalang visa na lang. Sa madaling salita, yun po ang ginawa ko. Pinawalang visa ko po, at eto na po nangyari. Buwan ng March 18, kinasal po ko sa isang choir ng Caloocan City.
So yung dalawang bagay na nawala sa akin, higit pa ang ibinalik ng Panginoon sa sapat. Purihin, to God be the glory.